Ang kwentong ito ay para lamang sa mga malalakas ang loob. For more horror stories, mas maiging paki-like at subscribe sa channel na Kababalaghan at Lagim na Storya. Salamat. Ito na ang simula ng storya. At ito ang kwento ng kababalaghan ni Jasper. Lagi akong nagdarasal bago matulog. Ito ay isang gawin na itinuro sa akin ng aking mga magulang. Isa sa iilang bagay na dala-dala ko pa rin mula pa noong bata ako. Ang mga salita ay dapat sanang magsilbing panangga, isang pampakalma laban sa dilim. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng magandang tulog sa gabing ito at ngisingin niyo po kami sa sinag ng umaga. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa aking labi, bumulusok ako sa kutsyon, hinahayaan ang ugong ng aquarium na pumuno sa katahimikan. Ang tower fan ko ay umaandar sa buong lakas. Ang matatag na ingay nito ay nagtatakip sa mga kaluskos ng bahay. Ang tanging liwanag sa silid ay ang mahinang asul na sindi ng aking alarm clock. 11:42 ng gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mabilis akong dinala ng tulog. Napakabilis. Hindi ito parang pagdaos-dos, kundi parang pagkahulog. Humihilab ang aking sikmura na parabang itinulak ako sa isang butas. Nang bumagsak ako, nasa isang parang ako. Ang damuhan ay imposibleng perde. Abot baywang ang taas, umindayog kahit wala akong maramdamang hangin. Isang talon ang dumadagundong sa malapit. Umaapaw sa isang lawa na nagpapakita ng kalangitan na walang putol na asul ang kulay. Walang araw, walang ulap, walang ibon, tanging isang walang katapusang lambong ng kamalian ang nakalatag sa itaas. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Humiga ako sa damuhan, pinapanood ang tubig na kumikinang sa gilid ng aking paningin. Ang aking isip ay kumalas, inihuhulog ang bigat ng maghapon. Tapos may galaw, isang figura, isang matangkad na babae na nakasuot ng mahaba, umaalon-alon na puting bestida. Siya ay humihipos papasok sa parang, nakayapak. May dalang kahoy na basket sa isang kamay. Ang isa pa ay nakabitin lang sa kanyang tagiliran. Sa bawat hakbang niya, may mga bulaklak na bumabagsak mula sa basket. Nahuhulog sa lupa sa mabagal at hindi natural na pag-ikot. Umipo ako, nagulat, hindi niya ako pinansin. Siya ay tumalon-talon, talagang tumalon-talon, sa paligid ko sa malalaking bilog. Ang kanyang bestida ay umindayog ng hindi natural. Bawat galaw ay naaantala ng kalahating segundo, na para bang pag-aari ito ng ibang katawan. At pagkatapos, siya ay kumanta, "Ring around the roses, ring around the roses." Ang boses ay maugong, baluktot, parang may taong sumusubok kumanta sa makapal na baso sa ilalim ng tubig. Ang mga salita ay umugong sa aking bungo. Sumasakit ang aking mga ngipin. Tinitigan ko siya, walang mukha. Tanging makinis, maputlang balat na nakalatag sa isang blangkong hugis itlog. Kumikinang ng bahagya sa huwad na sikat ng araw. Patuloy siyang tumalon-talon, nagtatapon ng mga talulot. Ang kanyang walang mukhang ulo ay bahagyang nakatagilid pa itaas, na para bang ang kanyang hindi namamayaning mga mata ay nakapako sa isang bagay na malayo sa itaas. Sa bawat pag-ikot na matatapos niya, lalong dumilim. Lumabo ang parang. Ang damuhan ay umaakyat ng mas mataas, bumabalot sa aking mga braso, hinihila ang aking dibdib. Sinubukan kong tumayo, ngunit ayaw sumunod ng aking mga binti. Ang aking katawan ay bumaluktot, lumulubog ng lumulubog hanggang sa ako ay bumagsak. Nakahiga, nakatingin sa kalangitan na iyon na parang pininturahan, naramdaman ko ang kanyang presensya na lumalapit. Ang figura ay yumuko ng malapit, ang walang mukhang ulo ay naka-hover ilang pulgada sa itaas ng akin. Kahit wala siyang bibig, naramdaman ko ang kanyang hinina sa aking pisngi. Basa, malamig, mali. At pagkatapos siya ay bumulong. "Magpahinga ka." Ang salita ay dumulas diretso sa aking tenga. Hindi tunog kundi panginginig dumidiin sa aking bungo. Ang aking paningin ay nagliwanag. Gising ako, o sa palagay ko. Bumalik ako sa aking silid. Ang aquarium ay bumubula.
Ang bentilador ay umungol. Ang alarm clock ay sumisindi. 3, 2. Ang huling numero ay di ko mahagilap na para bang may nakaharang. May bagay na nakatakip dito. Sa una, akala ko ay kamay ko, ngunit wala ang braso ko roon. Ang katawan ko ay hindi gumagalaw. Sinubukan kong gumulong, umupo, sumigaw. Wala. Kahit isang kibot ay wala. Ang aking mga labi ay nakatikom ng mahigpit. Sleep paralysis. At pagkatapos, nakita ko ito. Mula sa sulok, sa tabi ng aparador, isang figura ang sumisilip palabas. Siya ay matangkad. Masyadong matangkad. Ang kanyang ulo ay halos dumikit na sa kisame. Mahaba, itim na buhok ang nakabagsak pasulong, isang tabing ng anino na nagtatago ng karamihan sa kanyang mukha. Ngunit hindi lahat nito. Sa likod ng mga hibla, dalawang mata ang kumikinang ng mahinang pula. Malalabong baga, ngunit sapat na nag-aalam upang ipako ako sa lugar. Upang apawin ang aking mga ugat ng yelo. Ikiniling niya ang kanyang ulo, mabagal, sinadya, hanggang sa ang kanyang leeg ay nakabaluktot ng lampas sa pangkaraniwan tao. Ang kanyang buhok ay gumalaw ng sapat upang ipakita ang isang pilas ng kanyang mukha, balat na nakalatad ng mahigpit, mga labi na nangingingig na para bang nilalasap ang isang bagay. Gumagalaw siya, hindi naglalakad, hindi dumadausdos, isang paghila, parang ginagabay ng tali na paggalaw. Bawat hakbang ay nagpapalutong ng mga kasukasuan na masyadong malakas para sa maliit na silid. Ang aking dibdib ay nagkikibuan. Ang aking mga baga ay lumalaban para sa hangin. At pagkatapos, sa isang boses na tuyo na parang punit ng papel, nakikita mo ako? Ang mga salita ay dumuro sa akin. Ako ay nagulat. Siya ay natutuwa. Tumalon-talon siya ng bigla, 2 beses, papalapit. Ang paghila ay lalong naging dramatiko, parang isang marionet na kinokontrol ng isang bata na may nanginginig na mga kamay. Huminto siya sa tabi ng aking kama, at pagkatapos, bumagsak siya sa akin. Ang kanyang bigat ay humampas sa aking dibdib. Ang aking mga tadyang ay umugong. Ang aking mga baga ay pumaltos. Ang hangin ay sumingaw sa akin sa isang natigilan na paghinga. Hindi ko sila mapunan muli. Ang kanyang buhok ay bumagsak pasulong, humahaplos sa aking muka, mamasa-masa at nagyeyelo. Ang baho ay sumunod, makapal, matamis na bubulok. Karne na naiwan sa araw, hininga na pag-aari ng isang bagay na matagal ng patay. Ang kanyang mga pulang mata ay nakahover 1 pulgada mula sa akin. Ang kanyang mga labi ay nahati sa isang ngiti. Ang balat ay lumalawak ng lumalawak hanggang sa napunit ito sa mga gilid. Itim na dugo ang namuo sa mga pinagtagpi. Sa likod nito, sobrang daming ngipin, paliko-liko at hindi pantay, siksik sa isang bibig na hindi dapat magkasya sa loob ng bungo ng tao. Ang aking puso ay dumadagundong laban sa kanyang dibdib. Mas lalo siyang ngumiti, dumidiin ng mas mahigpit, natutuwa sa aking pagkataranta. Ang kanyang mga labi ay humalik sa aking tainga. Magpahinga ka, bulong niya sa akin. Malamig na karayom ang bumulusok sa aking katawan. Ang aking mga braso at binti ay nag-apoy, pagkatapos ay nagyelo, pagkatapos ay namanhid. Ang aking balat ay nangati na parang 1,000 insekto ang gumagapang sa ilalim nito. Mumunguya na parang gumagawa ng tanel. Tahimik akong sumisigaw, nagpupumiglas sa loob ng isang bilangguan ng laman na ayaw gumalaw. Jesus, tulungan mo ako. Jesus, tulungan mo ako please. Sa pangalan, ang kanyang katawan ay nagkikisay. Ang kanyang ulo ay sumalampak pabalik ng hindi natural. Ang mga buto ay lumalagatok na parang nababasag na patpat. Ang pula sa kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang nagngangalit na puti. Nakakabulag. Ang kanyang bibig ay bumukas, umunat hanggang sa napunit nito ng buo ang kanyang mukha. At pagkatapos, ako ay nagising ng biglaan. Ang aking katawan ay gumagalaw. Ang aking mga baga ay hinihila ang hangin na para bang ako ay nalulunod. Ang silid ay tahimik. Ang aparador ay nakatayo ng walang laman. Ang aquarium ay umungol.
Ang bentilador ay umiikot. Ngunit sa pintuan, nakita ko ito. Isang maputlang hugis ang dumulas ng tahimik, patungo sa pasilyo. Isinara ko ng malakas ang pinto. Idinikit ang aking likod dito. Ang aking mga binti ay nanginingid. Hindi ako gumalaw muli hanggang sa ang bukang liwayway ay dumungo sa kisame. Nang pumunta ako papasok sa kusina, ilang oras pagkatapos, ang aking mga magulang ay nasa mesa na. Ang aking ina ay mukhang naguguluhan na may hinahanap. Nakita mo ba ang kahoy kong basket? Yung pang picnic? Sumpa ko, iniwan ko lang sa kusina iyon. Tanong niya sa akin. Ang pagkabalisa ay umalis sa aking mukha sandali. Mabilis akong umiling sabay sinabing, hindi. Naghahanap kami. Lumipas ang mga minuto. Pagkatapos ay tinawag ako ng aking ina mula sa aking silid. Nahanap ko na, nasa tabi lang pala ng kama mo. Ako ay natigilan. Inilagay niya ito sa mesa, tumatawa ng mahina. Siguro hiniram mo lang at nakalimutan mo. Hindi ako makasagot. Ang basket ay puno ng mga bulaklak, lanta. Ang kanilang mga gilid ay kayumanggi. Ang kanilang mga ugat ay mahinang kumikinang na parang mga baga. Ang aking sikmura ay humilap. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Nang sumapit ulit ang gabi, ako ay nakahiga ng gising. Tumangging ipikit ang aking mga mata. Ang aquarium ay umungol. Ang bentilador ay umikot. Ang orasan ay sumindi. 11:42 ng gabi. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagdasal. Nakikinig lang ako, naghihintay. Ang hangin ay kumakapal. Ang mga anino ay umuunat. Ang ugong ay nanghinat. At mula sa sulok sa likod ng aparador, narinig ko siyang bumulong muli. Mahina, sabik, gumagapang diretso sa aking bumo. At sinabing, nakikita mo ako.